What's up mga kumaring tigang? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mapapaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang positibong positibo. It's me, Rico Marwi, and welcome back to my channel. Mabuhay! Welcome back! Welcome back! At doon sa nagtatanong po sa atin tungkol po sa isang napaka-powerful po na pampaswerte sa sugal, ito po ha mga kumaring tigang, i-refresh po natin yung ating video tungkol po dito sa ating napaka-powerful na balat ng ahas. Ito po ha mga kumaring tigang. So sa mga nagtatanong po, kasi medyo marami po akong nabasa na mga messages sa akin tungkol po sa balat ng ahas. Kasi may nagtatanong po, ano ba daw klaseng balat ng ahas ang pwede natin gawin? Yun nga, o gamitin sa pagpapaswerte nga sa pagsusugal. Actually, hindi lang po ito para sa sugal, mga kumaring tigang. Napakainam din po ng mga balat ng ahas na yan kung kayo po ay may mga negosyo. Kasi, pwede po natin gamitin po ito sa pagbebenta, sa pagtitinda. Pero yun na nga, ang pinaka-main virtue po nito, ayun na, kung halimbawa kayo talagang napakahilig po magpasugal-sugal at talagang kayo po hindi naman nananalo kasi hindi ba kayo marunong magsugal. Lagi kayong olats. Bakit naman? Nako, pues, halimbawa nga kayo po talagang hamit na hamit na yung magpasugal-sugal pero lagi naman kayong natatalo at hindi naman kayo makapanapanalo ha, mga kumaring tigang. Ito, itry nyo po ito, ang ating pampaswerteng balat ng ahas. Balat ng ahas. Ano bang klase kasi na balat ng ahas ang kailangan natin? Kahit naman ano pong klase po ng balat ng ahas. Pero may nagtatanong po kasi sa atin, kung ano ba daw po yung klase po ng balat ng ahas. Halimbawa yung, pwede ba daw yung parang skinless, yung halimbawa na-tegors na yung ahas, may nahuli daw kasi silang ahas, as babalatan daw nila. Pwede ba daw yung pinakabalat talaga, yung pinaka-scale ng ahas na pinatuyo? Sabi ko, pwede naman po yun. Pero alam nyo, ang pinakamas maganda po, yung tinatawag na balat ng ahas, yung pinaglulunan. Ayan, yung pinaglulunan po, hamak mari kung tingnan na dyan, nasa screen natin na yan. Yan po ang napakainam na gagamitin natin. Pero pwede naman po yun, yung pong balat na sinasabing pinatuyo, na parang pwedeng gawing mga pitaka. Kasi actually noon po, may reflex na rin po ako dito, na important pa po yung galing pa po yung Bangkok. Kasi yung ating dating supplier noon dito ng balat ng ahas, ay pagkalaki-laki nung nakuha niyang ahas, ay yun, ginawa niya, parang tinilad-tilad niya, ginawa niya parang dinaing. Tapos sabi niya, Mimi, ayan, try mo yan, i-flex mo yun sa channel mo, kasi maganda rin yan. Pampaswerte din yan sa pagsusugal. Yun na nga, dinaabatan ko nga yun noon, at talagang sold out yun. At yung mga sumunod naman po, wala nang na tayong nakuha noon, kasi important pa talaga yung galing Bangkok. Diba sa Bangkok maraming ahas? Oh. Pero ito po, itong naman po klase naman po na ito na ipineflex natin ngayon, yung mga talagang original po na mga yung pinaglulunan. Ito, tinan nyo. Papakita sa ito ha, makumarik ito, ipeflex sa inyo. Ito po, tinan nyo. So ito po, available po ito ngayon ha, makumarik ito. Halimbawa, kung gusto yung baka atikha po ito, ito po. Ganito po ang itsura niyang talagang mga original na balat ng ahas. Ako, kaya lang parang ako'y natatakot kasi humawak dito sa balat ng ahas kasi parang feeling ko mabubuhay yung ahas. Baka namin tuklawin dito baka biglang may lumabas na ahas. So eto, ayan, tinan nyo tinan nyo naman. At kapag ito biniyangyan ko talaga sa inyo, naku, kayo matatakot talaga kasi tingnan nyo itong isang balat ng ahas ito, pagkalaki-laki. Tingnan nyo naman. Halimbawa, ito yung buhay na ahas ha. Tingnan nyo kung gaano siya kataba. Mas Joseph, mas malaki sa braso ko. Kaya siya na ata rin ang ulo ko. Tingnan nyo, ganyan kataba siya. So ito po, ganito po yung ating pineflex dito. Kapag ka nag-order po kayo ng balat ng ahas, so ito na po, ganito na po yung makukuha po. Ay parang pagkaya yung mga ganyan talagang, lulunukin ka ng ganyan. Kasi Joseph, nakakatakot. Are you crazy? Are you out of your mind? Parang makita kaya to. Tingnan nyo, ang lalaki ng hibla ng yung pinaka-scales niya. Gaano kataba na itong ahas na ito. Sabi ko, naku, nakakatakot. Kinukulagan ako. Kasi ako'y takot sa ahas. Actually, takot talaga ako sa ahas. May phobia ako sa snake Ano ba tawag sa phobia sa ahas? Diyan, tinan nyo naman. Yan nag-stretch pa yung ganyan. May stretch na yan. Siguro kaya na siguro lunukin ang ulo ko dito. Pasok ng ulo ko dito. So, eto po yun. Yung sinasabing
balat ng ahas na pinaglulunan. Ganito po yun. Ito po yung sinasabing napakainam pong pampaswerte sa pagsusugal. So, nasa na yung plastic? Nako, para ako'y nangangate. Napasok na muna dito. Ako'y baka maamoy ng kapwa niya ahas. Eh, malapitan tayo dito ng ahas. Wag naman. Kasi takot ako sa ahas eh. So, ito po hamak mali ko. So, anong gagawin natin dito? Ito po, kapag ito po ay in-order po ninyo, halimbawa kayo po yung gusto nyo maka-order po ito, mag-atik ha kayo ito. Mag-PM po kayo sa akin, hamak mali ko kasi available po ito kayo sa atin. Meron tayo ilang mga piraso dito na mga ganito po na klase po ng mga balat ng ahas. Ang gagawin po natin dito, ito po ay kakargahan pa po natin ng intensyon. Halimbawa, kung saan po natin gagamitin ba ito? Halimbawa, ito po ay gagamitin nyo nga sa pagsusugal, sa paglalaro, yan, sa mga ML o yung mga scatter, yung mga online games. Nako, wala kayo mag-scatter. Kasi maraming nalupog dyan, hamak mali ko din. Isa na dyan yung kakilala ko dito, yung nagtitinda ng isda. Yung nagdi-deliver sa akin dati ng isda, yung hindi na nagtitinda ngayon, wala na, nagtago na. Kasi bakit? Ang dami niyang inutangan dito sa amin. Sa area dito sa pulok namin, ay hindi na niya mabayaran. Yung nagtago na, nasa Bicol na daw ata. Kasi nalulong sa scatter. Si kuya. Tapos, ewan ko kung anong nangyari doon sa anak niya. Iniwanan na rin ata yung anak niya. Yung asawa't anak yun eh. Tapos, ayun, hiniwalayan na. So, ganito po. Ito po ay kakargahan natin ng intention po ninyo. Riritwalan po natin pagka in-order po ninyo. Tapos, ito po ilalagay nyo lang po sa isang telang ganyan. Tapos, ito po ilalagay nyo po sa mga bulsa po ninyo pag habang magsusugal kayo. Bawa, kayo magbibingo, online bingo, mga online casino. Yan, mga casino pwede sa mga lotohan, ganyan, tataya kayo. Ayan, ito ang gagamitin nyo pang paswerte. Lucky charm po nyo. Tapos, lalagyan nyo lang po ito, sasamahan nyo po ng pera. Sasamahan nyo ng pera. Yun po ang sikreto dyan. Ang balat ng ahas, ilalagay sa telang pula, sasamahan nyo po ng mga barya, pwede po yung mga perang papel, yung mga pera nyo. Tapos, tatago nyo po ito sa mga wallet ninyo. Pwede nyo ilagay sa wallet po ninyo o sa mga bag po ninyo, yung mga purses po ninyo. O sa bulsa po nyo kapag kayo po magsusugal. Bawa, magsasabong kayo, lalo na sabong. Maganda itong gamitin, hamak mali ko tigang. Pero hindi ko po kayo inganyo, hamak mali ko tigang. Disclaimer po, hindi po tayo dito nag-promote ng sugal. At pinopromote lang po natin dito mga pampaswerte. Pero kung halimbawa kayo po hindi naman po marunong magsugal, tigilan nyo na. Kasi ako may kilala dito, isa natin na na follower din dito. May negosyo siya. Nagtitinda siya ng kwek-kwek. Ang hilig-hilig niya magpasugal-sugal. Lagi daw, hindi naman marunong tumaya, hindi naman marunong magsugal. Laging talo. Hiling ng hiling sa atin ng mga pampaswerte. Sa dami-dami ko na nang ibinigay sa kanya ng pampaswerte. Hindi naman niya ma-manifest, hindi naman niya kayang paganahin. Ay lagi lang siyang nauulat. Pero one time, binigyan ko siya ng numero. Tumama yung ali. At kasi, binigyan natin siya ng pampaswerte, katulad itong barang ng ahas. Nanalo naman si madam. Kaya lang yung pampaswerte niya, ninakaw daw nung mga kakompetensya niya, yung mga kasama niya doon ng mga vendor din. Ninanakaw yung mga mutya niya ng langka, yung mutya niya ng mga linta, ganun. Yung mga balat ng asa, ninakaw. Ayun, nawala. So, nawala din ng swerte. Kasi di ba sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi mga pampaswerte na katulad po nito, yung mga mutya natin. 3 lang naman po yan para makuha po ninyo. Aatikhain nyo yan ng kusa. Ito po ay yung bibilhin o babayaran o palilimusan. Yung po tawag doon, palilimusan, babayaran. Pangalawa po, ito po ay kusang ipagkakaloob sa inyo bilang pabuya o parang pamana. Or pangatlo, yan po ay nanakawin po ninyo para malipat sa inyo ang bertud. Talaga ba? At alam niyo kung ano pinakamainam na ninanakaw na pampaswerte? Yung pera ng patay. Yan, kapag ka nanakaw niya na hawak ng ibang tao, talagang nagbuboom ang negosyo niya, ninakaw niyo yan, ay malilipat sa inyo yung swerte. Yung negosyo naman ng negosyo niyo ang magiging boom. Talaga ba? Ako totoo pa magnakaw. Hindi pa totoo po talaga yan. Kasi diba sabi nga, yung pera ng kamay daw na hawak ng patay, na namatay na nasa kabaong, dapat daw yan kinukuha natin sa hating gabi ng madaling araw. Yung bago ilibing siya, kinabukasan, dapat nakawin niyo daw po yun sa kamay ng patay. Kunin nyo. Diba, may namatay kayo, kamag-anak nyo. Yan. Pag may naglagay, halimbawa, yung unang-una na pera ng patay na ilalagay sa kamay niya. Kasi ganyan, yun yung parang pamahiin niya, yung parang sa paniniwala sa patay. Yung una daw abuloy na pera ng patay na inilalagay, naglalagay talaga niya para daw sinasabi maging magaan yung pasok ng pera sa buong
ano niya, yung buong journey niya ng ano niya, burol niya, yung paglilibing sa kanya. Kasi para marami daw tulong na dadating. Kasi pag walang nagbigay sa kanya, parang makunat yung patay. Walang nagbibigay, walang nag-aabuloy, walang tumutulong ang mag-anak. Eh di siyempre, magastos yan. Yung funeral, yung sementeryo, may naiwan pa sa ospital, yung mga pinagkagastusan. Eh di siyempre, gagastusan mo lahat yan ng sa paglilibing. Kung walang mga nag-abuloy, walang nagbigay ng mga yung mga donors, ay di wala. Kaya dapat yan talaga daw, nilalagyan agad-agad pag within 24 hours ng pagkamatay. Pagka nabihisan na yung patay, nasa kabaong na, lagyan nyo agad. Magkusa na kayo, lagyan nyo kahit 10 piso, kahit 20 pesos, 50 pesos, 100, ganyan. Mas maganda, 1,000. 1,000 na agad. Para bonggahan na ka, diba? Pagkatapos, yun, kukunin nyo yung bago siya ilibing sa gabi ng lamay. Tapos, yan, nakikita nyo, gamitin nyo yan, ilalagay nyo lang sa pitaka nyo yan, at napakainam niya na pampaswerte, napaka-powerful po yan. Pero, di ba, kayo po may naabata naman na ganyan, na may gamit na ganyan. Ang gawin nyo lang po, istibin nyo, nakawin nyo. Naano sa lalagyan nyo ng tingnan nyo. Ano kaya yun? Naano sa pulang tela na yun. Di, i-marites nyo, sabi mo yun, ano ba yan? Wala yan, pera lang yan yung lola, yung namatay siya, nilagay ko lang dyan. Ang paswerte, kaya pala, ang ganda ng business niya ngayon, talagang boom na boom. Ay di agawin nyo, dekwatin nyo. Tinuruan pa. Kaya di po hindi tayo tutulong dito magnakaw kayo. Disclaimer po. Pero yun ang sinasabi ng matatanda, kailangan daw po, nakawin nyo yan. Nakawin nyo. Oo, para mapunta sa inyo yung bertud. At nakikita nyo talagang sa inyo naman talaga lilipat yung sinasabing swerte na hatid ng pera ng patay. Katulad din po nito, yung ahas, yung balat ng ahas, kapag kayo nakita yung sinusuwerte yung mga gumagamit ito, harbatin nyo, nakawin nyo sa kanila. Lilipat sa inyo yan. Kasi yan po isa sa sinasabing paraan para makuha nyo yung bertud ng swerte. Ano ba ako po? Subukan nyo yan. Kaya ito po, Hamak Marikong Tigang. Ito, available po siya ngayon, Hamak Marikong Tigang. Yung ating balat ng ahas na pinagluluna. Napaka-powerful po na pampaswerte sa pagninegosyo at sa pagsusugal. Depende po sa intention po ninyo. Subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo. Para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Lalong-lalo na po kayo po talagang matatakaw magsugal. Alex. So with that, mga Kumarikong Tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga Kumarikong Tigang.